Good morning mga kasenyor. Ang aga natin dito sa Crisologo Street, dito sa Bigan. At tayo nakasuot pa ng Barong Tagalog. Dahil siyempre nandito tayo at tayo'y mamamasyal ngayon sa ating day 2 ng NLEX Lakbay Norte. Ang dadam natin pupuntahan ngayon yung mga sekreto ng Bigan, mga secret places doon sa kabundukan. Pupunta tayo sa Sea of Glass doon sa Mecbrino. Pupuntahan natin na Raksok Waterfalls. Pupuntahan natin ang sandayan ng Tagudin, ang simbahan ng Santa Lucia, at marami pang natatagong attraction. So kaya samahan niyo ako. Kasama natin ang NLEX group of companies, kasama natin ang Caltex at ang Chevrolet. Papasyalan natin ang mga natatagong lugar dito sa Ilocos Norte. So tara na, let's go na. Pasyal na tayo. Hi folks, we just arrived in the town of Quirino in Ilocos Sur, and we're going to the skyline. We're about 1,025 meters above sea level, and it's very nice morning here in very nice and very cold morning. So skyline Quirino. Good morning. Yeah, very nice, oh. Wow! Sobrang ganda naman. Yan, oh. Yan yung view. Wow! Look at this wonderful.
So we're 1,030 meters above sea level. We are at the old Spanish Trail. This is the municipality of Quirino. We're very near Tiran Pass, where Gregorio del Pilar defended this particular part of the Philippines against the Spanish colonial army. Hello folks, we are at a very historic old Spanish trail. Ito yung pinaglabanan noon during the Spanish time dahil very critical siya. This is the road going to the Cordillera and from Ilocos Sur. So it was defended by the troop of Gregorio del Pilar around 1896 yata or 97. And dito nangyari yung Battle of Tirad Pass around this area. Hindi pa siya ganito kaganda ngayon dahil it's mostly foot trail lang nung araw. Pero ngayon makikita na natin na sementado na siya. At sa baba, makikita natin ang bahay na ipinangalan sa hero ng Tirad Pass. This is the town of Gregorio del Pilar. So yan, at nakikita natin ang sea of clouds very early in the morning. Medyo malamig. Ang elevation natin is about 1,030 meters. So in-enjoy natin ang weather ngayon. Maganda at hindi maulan, but laging malamig dito sa lugar na ito dahil nasa taas tayo ng bundok. So may pa-Jollibee dito. Yan na, magja-Jollibee tayo dito sa view deck, Sea of Clouds.
Public Market. Nasa Quirino na tayo, Ilocos Sur. Ito yata yung nakikita natin kanina sa taas. Kaya kalsada. One way yung ano. Oo. Cervantes. Ito yung lumang simbahan. Nasa Cervantes na tayo. Yung palengke ng Cervantes. Kaya papuntang Bontoc na yan, papuntang Sagada. Yan yung dito papuntang Sagada sa kaliwa. Yung mga taga-Bontoc kasi nila puro So we're on a brief stopover dito sa Cervantes. This road actually leads to Sagada. This is Suyo Road, pababa tayo dyan. So this is a very important road dahil ito yung dito nag-launch ng mission ng mga Americans to penetrate the Cordillera, Cervantes. So dyan sa makikita natin, sana hindi lang tayo tumigil, maraming lumang bahay dyan na American era houses. So ito, pababa na tayo, dadaan tayo ng Suyo. And then mamamaybay tayo sa Amburayan River. Ito yung binabaybay ng mga katutubo para makarating sila sa Kapatagan. So pinapalit nila yung kanilang mga ginto sa mga products na kailangan na tulad ng asin, pospro, kandila at iba pang gamit sa bahay. Ito na tayo sa Besang Pass. So na yung mga pine tree ng Besang Pass.
Battle of Besang Pass, which happened during World War II. Philippine and American Allied forces met Japanese forces here. Dadaanan natin pababa na to Suyo Road and then finally to Tagudin. Ito natin dito sa Besang Pass is 1,365 meters. Ito tayo sa Besang Pass National Park and Monument. Dito matatagpuan yung monument ng Battle of Besang Pass which happened during World War II. So, kailangan niya mag-register. 1945. 1945. Yes, sir. Isang landmark po ng Cervantes. Idinipensa ng mga Filipino-American forces ang lugar na ito versus the Japanese. Yes, sir. Di ba alam ko yan? Binasa mo na, sir. Lagi kong dumadaan dito from Sagada. And then you have to register here. Ang entrance is 10 pesos kapag hindi senior. Pag senior libre, thank you. I'm senior na ako kaya thank you. Thank you, bye. Thank you. Enjoy riding. Okay. So we're entering Suyo. Yeah. Suyo na. So, nandito na tayo sa Raksak sa bahay. It's a waterfalls dito sa may Suyo, Ilocos Sur. So, papuntahan natin. Siguro mga 15 minutes doon lang papasok sa loob. So, tignan natin kung 15 minutes nga. Let's go. Nice! Yung na nakikita natin, ha? Ganda na view. On the left side. Uy, nakita na waterfalls, ha? Kawayanan. Mapasok tayo sa mga kawayanan.
established naman yung trail. At buti hindi maulan, otherwise putik ito. Nakaririnig ko na ang waterfalls. And entrance 20. Ayun. Ayun, no? Nakikita na natin yung waterfalls. Baba tayo dito. Very close. And nasa kaliwa natin yung waterfalls na naririnig na natin. Ito ang lugar, oh. Ang daming dapo. Ito yung dadaan na hindi pa pasok na waterfall. Ito yung mga cottages na pwedeng i-renta. Yan, oh. Nasa kaliwa na natin ang waterfall. Taas pala, ha? Hello mga ka-senyor, nandito tayo sa napakagandang waterfalls dito sa Mesuyo. It's Rangbay ni Raksak. Ang ibig sabihin daw is full of happiness. So we're very happy na finally narating natin ang napakagandang waterfalls. Napakataas, siguro in-estimate ko mga 50 meters or more. Ang taas na siya, kaganda ng tubig, ang linaw, sarap paliguan. So dito sa Suyo, napakaraming waterfalls na pwede niyong puntahan. Nandiyan ang Vagina Falls at marami pang falls daw na natatago. Isa natin yung Ragsak ni Sangay na pwede niyong puntahan na 10 minutes lang yung trekking, mula doon sa pwedeng paradahan. 20 pesos lang yung entrance. So tara na, enjoy na natin ang napakagandang tubig ng Ragsak ni Sangay Waterfalls dito sa Suyo. Let's go! May niragsak. Falls of Happiness. Mali pala yung binanggit natin kanina.
So, kinukore ko, sangbay, niragsak ni sangay. Ito, at nagpapahinga na tayo after bisitahin natin ng waterfalls. At binigyan tayo ni Manang. Ano Manang pangalan niya? LB. Si Manang LB ng napakasarap na local coffee, oh. Ito daw ay Robusta. Wow. Very refreshing. Sarap. Tanim nyo to? Opo. O tanim nila to. So kung pupunta kayo dito sa Sangbay ni Raksak, make sure na pumunta kayo kay Aling LB at bumili kayo ng napakasarap na kape. Mainit-init pa. Hindi na kailangan ng gatas, hindi na kailangan ng asukal. Kape pa lang, talo-talo na. Habang hinihintay natin ang mga kasama, mag-outfit reveal muna tayo. Itong I'm wearing a quick dry LL Bean adventure shirt. Ayan ay kita nyo ang suot naman nating shorts ay Columbia adventure shorts. Kala nyo mamahalin yan, ba't nabili ko lang yan ng mura? Ang total set natin is 125 pesos lang. Itong LL Bean, I got this for 75 pesos. At ang ating Columbia shorts, 50 pesos lang yan sa aking suking Pukayan sa may palengke. So, yung mga locals kasi hindi alam mong value ng mga gatong outfit. Actually, kung bibili nyo ito sa stores, mag-aabot rin ng 5,000 pesos yung total nito. At ngayon, 125 pesos. Swak na swak pa sa ating pag-adventure. Mula t-shirt hanggang shorts. Diba? Very practical tayo. At ito yung mga ginagamit ko sa ating mga adventures.